Mga kapatid, live and in person, Attorney Rowena Guenzo. Demokrasya? Nayo ba ay sa malayang bayan? Namili ba tayo noong nakaraang eleksyon? Pero tama ba ang mga ginagawa nila sa ating bayan ngayon? Hindi tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama. Kaya tayo nandito ngayon, naninindigan tayong lahat dahil ito ang katungkulan ng mamamayan, hindi lamang sa ating saligang batas, kundi sa ating mga pamilya at sa future ng ating mga anak. Kung pinili natin ang demokrasya, tayo ay pinangakuan na sa demokratik na gobyerno ay mapapagunlad ang ating bayan, mapapaaral ang ating mga anak, mabibigyan ng trabaho ang ating pamilya, ibibigyan ng hustisya pati ang mga mahihirap at walang magugutom, walang mawawala ng bahay, at walang mawawala ng pag-asa. Pero ngayon, ang mga pangyayari ay nakakawalang pag-asa. Hindi lamang sa pagmamahal ng Panginoon natin ay magsusurrender na sana ako. Walang pag-asa. Imbes na mag-surrender tayo, kailangan sumigaw tayo na ang karapatan natin sa isang malayang bayan na maunlad, na walang mga magnanakaw, ay karapatan nating mga Pilipino na magkakapatid, anuman ang ating relisyon, ang kinabukasan ng ating mga anak ang mahalaga sa atin. Tingnan nyo ang ibang bansa. Tingnan nyo ibang bansa na 5 years ago lang ay nangunguna tayo sa kanila. Ngayon, nasa kulelat na tayo. Nasa ilalim na tayo. Turismo, kulelat. Edukasyon, kulelat. Employment, kulelat. Gross domestic product, deficit. Foreign direct investment, wala ng kapital na pumapasok. Kahit ano pa ang mga advertisement nila sa ibang bansa, wala nang gustong mag-negosyo na ibang bansa dito sa bayan nating minamahal. Dahil lamang sa isang tinaga, korupsyon. Dahil sa korupsyon, ang Pilipino na dating tinitingala sa ASEAN na tayo'y magigiting na mga tao, tayo mga Pilipino hindi nagpapalupig sa mga banyaga ay ngayon nagpapalupig ba tayo sa mga kawatan? Hindi tayo magpapalupig sa mga kawatan. Kaya tayo nag-arali ngayon para marinig nila tayo na hindi nyo pwedeng gawin ito sa amin na walang mananagot. Kailangan may mananagot. At kung sino man ang puno nito, kailangan siya'y managot.
buhay na ito. Matagal na rin ako sa politika. Sa tiyan pa lang ako ng nanay ko. Nag-commissioner na ako sa Comelec. Ngayon lang ako nakakita ng gobyerno at Congress na puro magnanakaw. Panginoon, maawa ka sa amin. Bakit humantong sa ganito? Sa panahon ng Pilipino ay halos wala nang makain 3 beses isang araw. Kalahati sa atin o 60 milyon ang nakakaranas ng gutom habang ang mga buhaya ay pataba ng pataba. Buhaya! Habang ang mga tao pobre ay nakapila para makasakay lamang ng jeep o bus, 5 oras hanggang makauwi. Ang mga buhaya ay nakahelikopter. May pambili ng milyon-milyon dollars na mga aeroplano. Ang masakit pa sa lahat, pinagbabalaki pa ng mga pinagbabalaki pa ng mga anak nila. Yung mga gamit nila, kotse nila, relo nila, at bag nila. Nasa isang bag lang ay makakapag-aral na ng 5,000 estudyante. At saan galing yan? Lahat yan galing sa atin. Mayaman o mahirap, nagbabayad ng tax. Sasakay ka ng tricycle, ang tricycle driver nagbabayad ng tax. Bibili ka ng grocery, may tax. Bibili ka ng gamot, may tax. Bat sila ng bat. Bawat isa dyan, tawagan nyo na talagang Batman. Pala, ang plano nila nung sila'y nanalo at naupo, ang plano pala nila sa loob ng 3 taon ay lilimasin nila. Ang kawan ng bayan, habang tayo'y naghihirap, habang Pilipino'y nangangamatay dahil wala man lang pambayad sa doktor at sa gamot, namamatay ang mga bata dyan sa Philippine Heart Center dahil hindi napapaopera sa puso, habang ang mga buhaya ay wala nga ba silang puso? Saklolohan mo ang Pilipino. Saklolohan mo kami. Dahil parang hindi na maaawat ito kung walang divine hand. Pray ako ng pray. At hindi naman dahil sa akin, pero dahil naman talaga sa Panginoon natin ay nagkabaha, lindol, at lalong naramdaman ng mga tao ang kahirapan at katakawan ng mga magnanakaw. Pupunta ka lang sa ospital, lulusong ka pa sa baha. Ay, mga anak mo dahil kinagat ng daga. Sana magpadala ng milyong daga. Kung
ang taong bayan ay mag-ingay na. Tayo may obligasyon sa pagdarasal o hindi sa pag-aksyon din. Maalala ninyo sa libro ni Joshua, 7 araw, inikot-ikutan ng mga tao ang Jericho. 6 araw. Ikot, 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 ikot. Jericho. Sa ikapitong araw, sumigaw ang mga tao. Mga magnanakaw. And on that day, the walls of Jericho came crumbling down. Power of our God. That is the power of our God. And that is the power of the prayer of God's people. Panginoon ko, bigyan niyo kami ng sapat na lakas na ipatuloy itong aming mga hinanaing at malipol na po sana ang kasamaan dito sa gobyerno sa Pilipinas. Sana po magising na rin ang aming mga kapatid at sa 2028 ay wag na iboto itong mga magnanakaw na ito. Mga kapatid, mga kababayan, alang-alang sa ating mga anak na 3 taon pa pag ganito at walang mananagot, ay walang pagbabagong mangyayari. Doon sa ibang bansa, sa Indonesia, na grabe number 1 sa korupsyon, nagtayo ng tunay na Independent Commission on Corruption na pinangunahan ng dati nilang Supreme Court Justice at dahil nagreklamo na ang lahat ng mga inuutangan ng Indonesia ay gumaling gumaling sila sa sakit na korupsyon. Kaya ngayon ang Indonesia ay mataas na ang rating sa credit index. Ang Pilipinas 2.7 trillion every year gustong utangin ng ating mga pinuno. Sa 2.7 trillion, ang 2.6 dyan ay para lamang sa pagsweldo ng kanilang pamahalaan. Habang ang budget natin na hawak ng ating mga congressman at speaker at mga senador na galing dapat ang calculation, komputasyon kung magkano ang mai-income ng Pilipinas galing sa ating taxes at sa ating GDP, ay lobo-lobo na ang budget. Paldo-paldo na. Paldo na, Congressman. Aray ko.